sa ganap na August 20, 2025, sa ganap na 6:30 ng umaga. Kaugnay nito, inagayahan po namin ang lahat ng mga mananampalataya edad 9 pataas na hindi pa nakakatanggap ng banal na komunyon na makilahok sa preparasyon o paghahanda na uumpisahan sa July 19, 2025, Sabado 2 p.m. hanggang 5 p.m. sa ating parokya. Maaari po magpalista sa ating mga hawal coordinators o sa ating opisina. Huling araw ng pagpaparehistro ay July 18, 2025. Maaari magdala ng baptismal certificate at birth certificate ng bata sa oras ng pagpaparehistro. Para sa magdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang sa ating opisina o sa inyong hawal coordinators o sa education ministry. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa mahal nating patron, patuloy ang ating devotion day para kay San Andres. Tuwing Martes, dadasalin po ang ibena para kay San Andres sa ganap na 6 na gabi at susundan ito ng banal na misa. Inandayahan po ang lahat na tumulog sa tawag ng ating patron. Ang sino man nagnanais mag-alay ng panalangin sa misa para sa mga yumao, para sa pasasalamat, kaarawan o anibersaryo, ay maaari po magpunta sa parish office para magpalista. Maaari ito gawin kahit isang araw bago ang nais sa misa. Bukas po ang parish office mula Martes hanggang Linggo sa oras na 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maraming salamat po.
Magandang hapon po mga kapatid. Magsimul tayo ang ating pong basahin ang panalangin ng Kalo bilang ating pag-aalay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pag-unlagang mga Kalo na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog, gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Tayo po ngayon ay nasa ika-11 linggo sa karaniwang panahon at ang mamuhunas sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Herman Marco. Sabayan natin ang koro sa pag-ati. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat umanap sa banal na pagdiriwang. Inaabot ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, Lalo ba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel ang mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming magkapangyarihan, nililiwanagan ng iyong maasang ilaw ang mga naliligaw na iyong pinababalik sa daan para ikaw ay matagpuan. Ang mga kabilang sa nananalig sa iyong anak ay pagkalooban mong magkapagwaksi sa talagsalugan sa ngalang Kristiyano sa iyong tinanggap upang ito ay talagang mapangatawang ganap sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Magsipo na po ang lahat. Nakauhit ang mga utos ng Diyos sa ating mga puso, tanda na tunay na malapit ang Diyos sa atin. Kailangan namin sabihin ang lahat ng ito sa bawat araw ng ating buhay upang lubusan natin makakasa ang kaganapan ng ating pagkatao. Pakinggan po natin ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa bayan, kailangan ninyong dinggin ang tinig ng inyong Panginoong Diyos at buong puso't kaluluwang sundin ang kanyang mga utos. Ang kautosang ibinibigay ko ngayon sa inyo ay madaling sundin at unawain. Ito'y wala sa langit, kaya hindi ninyo masasabing walang aakyat doon at kukuha sa kautusan upang marinig ninyo at maisakatuparan. Niwala ito sa ibayong dagat, kaya di ninyo masasabing walang tatawid sa dagat para kunin ang kautusan at nang marinig ninyo at maisagawa. Ang kautusan ay di malayo sa inyo, nasa inyong bibig, nasa inyong puso, kaya magagawa ninyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. At sa ganang akin, ako'y dadalangin. Sa iyo, O Poon, sana'y iyong dinggin. Sa mga panahon na iyong ibigin. Dahil sa dakilang pag-ibig sa akin, ang iyong pangakong pagtubos ay sundin. Poon, sa buti mo't pag-ibig sa akin, sa aking pagtawag, ako sana'y dinggin. Sa pagkahabag mo, ako ay lingapin. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Naghihirap ako't mahapdi ang sugat. O Diyos, itayo mo, ako'y iligtas. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan. Dadakilain ko't pasasalamatan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Kung makita ito ninyong mga dukha, sila ay sasamba sa laki ng tuwa.
Dinirinig ng Diyos ang may kailangan. Lingkod na bilanggoy, di malilimutan. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Ang lungsod ng Sion, kanyang iniligtas. Bayang nasa huday, muling itatatag. Magmamana nitong yaong lahi nila. May pag-ibig sa Diyos, ang dooy titira. Dumulog tayo sa Diyos upang mabuhay ng lubos. Si Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at larawan din ng taong Ama. Sa kanyang pagkakatawang tao, siya'y naging kinatawan ng lahat ng tao, ang ikalawang pagkasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay na muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak at inibig niyang ang sandaigdigan ay makipagkasundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos at ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya subukin. Guruhan niya, anong dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. At ibigin mo na yung kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, ikan ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas na kahiyariya, tinanong niya uli si Jesus,
Sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarangan siya ng mga tulisan, kinuha pati gamit sa katawan, binuko, at halos patay ng nangangaluhan. Nagkataong kumando ng isang saserdote. At pagkakita sa taong naghalusay, siya ay lumihis at nagpatuloy sa kanyang lakad. Dumaan din ang isang Levita, ngunit tinignan lamang niya ito at nagpatuloy sa kanyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na naparang doon. Nakita niya ang hinarang at siyang nahabang. Lumapit siya. Binuhusan ng langis at alat ang mga sugat nito at tinalian. Sakay sinagay ang tao sa kanyang sinasakyan hayop. Dinala sa bahay panuyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikip pagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan ng Jesus? Ang nagpakita ng habag sa kanya tungkol ng Espiritu. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Ang siyo lang ito. Okay. Sa ngayon, sana may isang circular letter na binabasa sa lahat ng misa dito sa buong Pilipinas. Nagkataon walang ibinigay dito sa atin about sa e-gaming or online gambling. No? At mahalaga po itong isyu sa panahon ngayon, lalong-lalo na ang mga nalululong, karamihan po ay kabataan. At hindi lang ito, alam natin na sa mga buwang nakalipas at taong nakalipas, marami tayong natuklasan dito about Pogo, about e-sabog. Yan nga po, akala ko pagdating ko dito sa Pilipinas, mga marites lang yun, yung mga nawawalan sa bungero, yung pala ito kung talagang nangyari. So, ganun po katalamak ang nangyari at nangyayari ngayon kung walang mga magulang. Ito po ay tayo, reminder, at sabi nga nila, kailangan namin magsalita, kailangan namin magpahayag at gabayan ang simbahan, lalo-lalo na hindi po ligtas dito ang mga Katoliko. No? Marami rin po, lalo na sa probinsya, ang pag-aalaga ng naman ay sanaya sa simula ng malawakan misyon. No? Bakit nga po? Sa probinsya, kita natin na excuses yung pag-aalaga ng tandang. Kukuha pa sila ng mga Texas, yung mga high-quality breeds. No? Ang mga yan, hindi lang palay ang kinakain. Quality food po na dapat para na sa pamilya, para na rin sa mga yung kinikita nila sa buong buwan, part niyan ay para sa mga hayop o ano, no? At hindi naman, parang pansin natin yan na parang hobby nila o pets nila yan, pero bakit ka naman nag-aalaga ng manok? Kung wala kang intention, no? Bakit ka naman nag-aalaga? Kung pet lang yan, patutulog pa sa ilalim ng bed mo, no? So, minsan, yung mga high quality breeders, kasi hindi natin talagang pinag-aalayan nila ng panahon at ginagastusan. No? Anong intention mo bakit nila? Hindi lang po ito, may mga, yung loto, no? PCSO, at alam naman natin na may anomalya ang mga nangyari. Pinapanalo nila, at ang nananalo dyan, hindi po yung maliliit, na nag-aasam lang
mabago ang kanilang buhay. Ang yumayaman po dito, yung may sistema. At alam natin po yan. At napakadali na ngayon ang access sa mga online gamings. Yung Gcash, may isang nanay ng sabi, Father, kumakaskas lang yan, pero alam ko na yung 100 na sa Gcash, nawawala. No? Alam niyo po yung scatter? Pero, pakita ako. Narinig ko po yan. So, although itong message na to, hindi na para sa akin kasi hindi naman ako magsusugal, hindi naman ako pero, alam natin na mayroon at alam nyo na mayroon dito sa Pilipinas. Na ganyan, kadali pagka-access sa mga gamings na yan. Nakakaunti at patitigin talaga ng panalo, pero sa 10, isang panalo siya ng talo. Alam ko po ito dahil kapitalista. Ay, sorry. No. Pero, nagbibiro tayo. Pero totoo po ito. Hindi totoong kapitalista. Totoo itong nangyayari. Mga kapatid, kung wala tayong pakiramdam sa unti-unti nasisira na tao. May viral ngayon na nalaro sa scatter, pinatay mga nasa TikTok mo. Ay, marami. Parang mga lithang isip lang. Pero alam natin na nasa ugat na ng lipunan ito. Noon, sinasabi may bagong salot na yung matagong virus. Ito po yun. At kaakit-akit ang presentation nito, ginagamit ang mga artistang pamoso, mga sikat, para lang mapa sa loob ng lambat ng e-gaming ang mga tao, lalo na yung mga mahihirap at simple tao, ordinary tao. Mapagmasid po tayo palagi. Mapagmasid. Kahit ano yan, sabihin man natin, libangan lang. Father, ano lang, yung parang wala akong mga ginagawa, kakaunti lang naman, try ko lang. Huwag po, sabi niya po ni Digo, masisira ang buhay. Nakakasira po talaga ito ng buhay. Nakakasira. Simula sa isa, simula sa parang wala, pero nagiging addictive ang buong karamihan. So ito po yung content. Mahaba po yung sulat ng CBCP. Kung maaari lang, pakihingi na lang kay Rochelle kung pwedeng ma-i-produce para sa dito sa chapel. At maaari naman natin basahin next time. Mahalaga pong maging aware tayo sa mga ito. Sabi nga po, di ba, parang 2 Sundays ago, sinasabi, bakit ako maghuhusga sa iba? No? Nandito tayo. Mission natin yan. Pansinin natin kung anong mga bagay-bagay na nasa labas ng simbahan o nasa loob ng simbahan. Tayong buhay Kristiyano, Katoliko, misyonaryo. Hindi lang sa simbahan, kundi para sa labas din. Dapat po lumabas tayo. Alamin natin kung ang tunay na nangyayari sa ating lipunan, makialam. Makialam. At ang judgment na yan ay judgment with love of God. Hindi po yung pakikipag-away o pag-uusig o pag-uusga at pagpapadapa sa iba. Yung mga nalululog po, sasabihin ko, kaya sinabi ng mga bishops, hindi kayo nag-iisa. At ang tungkulin ng simbahan ay pangalagaan, gabayan, bigyan ng advice at unawain. Marami pong namumuhay ngayon sa hiya, sa takot, o sa walang pag-asa. Hindi nila alam kung paano lalabas, kung paano hihinto, para po itong mga droga. Ganun po. Ganun. So sabi dito, sa ating nabasa sa Evangelyo, mga Samaritano hindi dapat tayo. No? Ang tanong ng itong eskriba, sino ang aking kapwa?
Ang sagot, ikaw ang dapat magbuta sa iba. Or ikaw ang dapat mangalaga sa iba. Ikaw ang dapat mangasiwa sa sitwasyon na kung nasaan ang kayo ng iba. Ang sinabi dito, lumapit siya, binuhusan ng langis at alat ang sugat at tinalian. Isinatay sa kanyang sinasakyang hayop, dinala sa bahay panuluyan, inalagaan. Kinabukasan, dumukot ng 2 denaryo, ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan, at sinabi, alagaan mo siya. Kung anuman ang katularan niya, pabayaran mo sa aking pagpabalik. So, sapat po ito para malaman natin kung anong tungkulin mayroon tayo sa iba. Talagang ibigay na bigay ang ating pakikialam para sa kabutihan. Hanggang sa tayo pa rin at tayo din ang dapat magbayad. Mapabuti lang ang kanyang katayuan. So, pasal po tayo. Ha? Pangalagaan natin kung sino man ang malapit sa atin at sa nagkabayan na hindi na sila magsimula at mabukas ng malungkot na episodyo na maaaring magkasira sa kanya, sa pamilya, at sa mga relasyon. Ano? Okay, hindi ko sinasabi maging effective kayo. Pero at least alam natin na we will not try na pasukin yan. Patay tayo po. Alam kong madali para sa lahat. Lalo-lalo na yung mga diversyon lang ng mga kabataan. Pero alam natin kung saan ito patutungo. Wala na pong restriction sa access ng pagpasok dito. Napakadali. Hindi na po tinitingnan kung anong taon, ilang edad ng bata o ng tao. Free access. Pwede ka na pumangutang para lang makapaglaro. Ganon. Siguro yung mga medyo puti na o may kulay ng buhok, hindi na maiintindihan. Pero yung mga may hawak ng cellphone, iyan po ay kasangkapan para sa ating pakikipag-ugnay at hindi sa ating pagkakasira. Ano po? So, sorry, Santo Sene, wala akong ganon kanina. Pag-alis namin sa sira. Pero ito po yung dapat sabihin ng mga pari ngayon. So, ito po, ay Lord, salamat, wala akong effort ngayon. Kasi may mabasahin gawa na yung padala ng CBCP. At yun po ang maging sermon sa araw na ito. Pero wala. So, parang sinamalize ko na lang po yung kung ano mayroon doon. Anyway, may kulang yata doon kasi sinabi ng Igerian. Pero may mga physical sugalan. No? May mga physical na sugalan. Dapat ganun din po. Bakit yung mga mayayaman may access sa casino? Kaya po sila yung may pera maaaring matalo. Pero kaya natin, na kung ano man ang pinagsikapan natin, bunga ng ating pagsisikap at pawis, huwag mawala dahil natin sa kanyang isyo. Ano? Kainin na lang po natin. Ipag-ayos na lang natin ang bahay, ipaayos natin ang buhay. Amen. Magsitayo na po. Sumasampalataya ko sa Diyos Ama ang Panginoon na may gawa ng langit. sumasampalataya Isang anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. ang tao siya ng Espiritu Santo ipinangalan sa kanyang pinapasakit ni Poncio Pilato ipinako sa krus sa matay nanaw sa kinaroroonan ng kayuhan damay na kung araw na buhay maguli umakyat sa langit
nalulubos sa amin ng Diyos, aming kapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pa rito at hukom sa nabubuhay at namatay ng tao. Sumasampalataya ng mga Diyos sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahan at katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay ng tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumudulog tayo sa Diyos Ama upang matutong magmahal sa kapwa gaya ng ipinakitang pagmamahal ng mabuting Samaritano sa taong naghandog sa isalahan. Batid natin ang ating mga kailangan. Sabihin natin, O Diyos, turuan mo kaming magmahal tulad mo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Para sa lahat ng namumulot nagsisilbi sa simbahan, huwag nawang manatili sa kanilang pagpapahayag ang mensahe nilang pag-ibig. Bagkus, maipakita rin nawa nila ito sa kanilang pamumuhay. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Bumuo nawa ng mga makabuluhang programa ang mga kawani ng aming pamahalaan na siyang magpapaunlad ng pamumuhay ng lahat. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Maging matatag nawa ang mga manggagawang kumakalinga sa mga may sakit, mga doktor, nurse, at social workers. Makasumpong nawa sila ng galak at hinamon. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Makasumpong nawa ng mga mabubuting Samaritano ang mga kapatid namin nakahandusay sa daan, mga batang lansangan, mga biktima ng pang-aabuso, at mga nasasadlak sa kalungkutan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. O Diyos, turuan mo kami magmahal tulad mo. Maawaring Ama, dinggin mo ang aming panalangin upang manatili kaming nagsisikap na mahalin ka sa bawat taong aming nakasasalamuha. Iniiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon kung ang paghahain sa iyong mga kamay, sa kuriyan niyang karangalan sa pinakakalaman at sa buong sambayanan namin. Ama namin lumikha, tunghayan mo ang mga alay ng iyong sumasamong sambayanan at tanggapin mo ang mga ito para maragdagan ang iyong kabanalan sa mga nananalig na tunay sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo'y Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itaas sa ating sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama namin magkapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpulo sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak na ay nakindi na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamaswahin. Niloob mo ito upang iyong mamaalas sa aming pagkatao ang gili mong anak at kami tunghayan mo may pag-ibig na tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang malim ay nagpanumbalik na muli sa amin sa iyong kasiyahan ng iyong pagtingin na aming ibinagsilo daw ay aming suwanin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang umpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilot na po. Ama naming banal, ikaw ang kakalangtan ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga nakaloob na ito, upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisan kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lang ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Mapadili po na kami.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasalo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa, nilayo namin Papa, ni Manuel Hubert ng Obispo at ng Tanang Kabayan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin lahat nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga umano. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at patindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wagas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng panunod sa iyo. May pagdiwag naman namin ang pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na ang Panginoon Yesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang magkapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. May isang parte ng Ebanghelyo ng yung mga sinugo na Jesus ay bumalik tuwa sa mga nangyayari at nagawa nila. Nagpalayas daw sila ng demonyo. Pero bumalik din sila may pag-aalala. Sabi nila, may isa pong demonyo na hindi lumayas sa ginawa namin. Dahil ang turo mo. Sabi ni Jesus, pagpapalayas ng ganyang uro ng demonyo ay sa kasal. Sa mga kapatid, siguro naman po, sana walang nakakaranas ng malupit, mabigat na problema. Na halos wala na tayong lagas, wala nang tiwala sa ating kakayahan at wala nang tiwala sa kapwa. Sa ganitong pagkakataon, sabi ni Jesus, sa dasal na magwawagi. Sa pamamagitan ng dasal, matatalo natin ang ating aaway. At ang dasalin ito, kaya nang paulit-ulit ko na yata sinabi sa inyo, sinabi ni Lucas ay ito raw ang salita mismo ni Jesus. Siya pong nagturo ito sa kanyang mga alagad kung paano manalangin sa Ama. So mabisa po ito. Ibig sabihin, tayo rin kapag pagkaisa sa dasal ni Kristo, lahat po bagay na mabigat, sulit rin naman niyang tukso para mabagsak. At sa tulong niya, at sa panalangin, dinasal niya at dinarasal natin, tayo po ay magwawag. Sabi po namin lahat. Sumasalangit ka sa kahinalan mo, mapasabi ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa
sa aking mga sala. Pagkakawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipagtulad sa puso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin karuyadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoong na lagi sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Nais na makasalanan sa libutan. Narito si Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanyayahan sa kanyang bibig. Panginoon, hindi ako nakapagkatang magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat at ating kasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin na nagkakalat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso ginawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at pag-ipuran. Tulungan mo kami natutuhan ang kahulugan ng pagkapakasakit ng Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-ain namin. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan. Na Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga pinapagsalo mo sa piting labanan ay makatanggap nawa ng bungang karagdagan ng iyong pagliligtas sa aming pinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat para sa ilang patalastas. Sa darating na Miyerkules, Hulyo 16, ating bubulagain ang kapistahan ng mahal na Birheng Maria ng Bulog ng Carmel. Inagayahan po ang lahat na dumalo sa banal na misa bilang pagmamahal at pasasalamat sa ating inang mahal. Sa misa rin po ito ay gaganapin ang paggawad ng banal na eskapularyo ng Birheng Maria sa mga nagnanais tumanggap nito bilang tanda ng pananampalataya at debosyon. Ang St. Andrew the Apostle Pasay Parish ay magkakaroon ng First Communion sa ganap na August 23, 2025. 6:30 ng umaga. Kaugnay nito, inagayahan po namin ang lahat ng mga pananampalataya igatnay pataas na hindi pa nakakatanggap ng banal na komunyon na makilahok sa preparasyon o paghahanda na uumpisahan sa July 19, 2025, Sabado 2 p.m. hanggang 5 p.m. sa ating parokya. Maaari pong magpalista sa ating mga kawal coordinators o sa ating opisina. Huling araw ng pagpaparehistro ay July 18, 2025.
maaaring magdala ng baptismal certificate at birth certificate ng bata sa oras ng pagpaparehistro. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan lamang po sa ating opisina sa inyong common coordinators o sa Education Ministry. Bilang pagpapalalim ng ating debosyon sa mahal nating patron, patuloy po ang ating Devotion Day para kay San Andres. Tuwing Martes, dadasalin po ang novena para kay San Andres sa ganap ng alas 6 ng gabi at susundan ito ng banal na misa. Inanyayahan po ang lahat na tumulong sa tawag ng ating patron. Ang sino mang nagnanais mag-alay ng panalangin sa misa para sa mga yumaong, para sa pasasalamat, kaarawan o anibersaryo, ay maaari pong pumunta sa parish office para magpalista. Maaari itong gawin kahit isang araw bago ang nais na misa. Bukas po ang ating parish office Martes hanggang Linggo sa oras na 8 a.m. hanggang 5 p.m. Maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Partikular misa sa celebration ko personally, kung saan man po ako napupunta, gusto ko laging manalangin sa Virgin Maria at ipagdasal ang inyong mga intensyon. Lalo-lalo sa mga nakatira dito sa Kawan de San Benito. At palagi nawa kayong gabayan, patnubayan, pangalagaan ng mahaling Birhen, ina natin at buhay. Aba, Ginong Maria, napupunod ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, Ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Salamat sa servers, lectors, choir, at sa inyong lahat na dumaro sa misang ito. Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo. Ama namin mapagpala, basbasan mo ang ng iyong kabanalan, ang iyong sambayanan upang matagpuan sa iyo ang kaligtasan mula sa kapahamakan at ang katuparan ng kanang inaasam na kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng magkapangyarihan Diyos na Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon. Nasa tumahan lahat ng bagay dito sa mundo. Sa buwan at tuwan mga ibig.
Ang